Hey guys, so as I was scrolling sa TikTok shopping, napindot ko yung FYP, nakita ko tong video na ito and I felt the need to respond to this video uh, and hopefully makatulong sa mga Christians or sa mga new Christians na possible maka-encounter ng mga ganitong questions. So, huwag na nating patagalin pa, let's dive right into it. Tanong ko ganito, tanggap mo ba na eto hindi ko opinion, no? Baka sabi mo, that's your opinion eh. Tanggap mo ba na sa Biblia nyo, ang Espiritu Santo, By the way, hindi ko kilala kung sino yung kausap niya dito. So, wala akong idea. And kung anong particular belief within Christianity, theological distinction, siya kabilang. So, yeah, I will simply respond to this video doon sa sumasagot and then sa tanong din. nananahan sa mga lingkod ng Diyos? Tanggap mo ba yan? O yung mga Kristiyano? Nananahan, yes. Oo. So, ang default answer ng question na yun, nananahan ba ang banal na Espiritu sa mga Christians? Ang default na answer, of course, yes. Sabi naman sa Okay. scriptures, yes, nananahan, yes. Okay, ito yung tanong bro. Kasi ano yan premise ko lang yan. So tanggap mo, yung Holy Spirit pala nananahan no sa mga lingkod ng Diyos na kung tawagin Kristiyano, 'di ba? Ang tanong ko ganito, bro. Lahat ba ng Kristiyano pinananahanan ng Espiritu Santo ng Diyos? Of course, again, the default answer is, or let's just make a premise or proposition. Lahat ng Christians pinananahanan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu nananahan sa mga Christians, saints. Sa dami ng 45,000 denomination, So, dito magkakaroon ka na ng problema kasi unang-una before asking this question, one must know kung ano ang ibig sabihin ng isang Christian. Ano ba ang ibig sabihin ng isang Christian? No? Porque nagsabi ba ako na, hey, Christian ako, therefore Christian na ako. Or may certain qualifiers sa scripture na talagang ma-identify natin na ang isang tao ay Christian. May teaching ba sa scripture na ganun? Simply pag-profess ba na ikaw ay Christian, nangangahulugan na ikaw ay Christian and therefore nananahan na sa iyo ang banal na Espiritu? One must know and understand the true meaning of Christianity before actually asking this question. So I think isa ito sa medyo napapalagpas, di pala medyo, palagi napapalagpas sa mga critics sa Christianity. Anyway, let's continue. at ba yan pinananahanan ng Holy Spirit? So, again, importante yung pangunawa sa bagay na iyon kasi magkakaroon ito ng mga chains of non-sequiturs. It does not necessarily follow. No? The conclusion does not follow from its premise. So, may premise tayo na all Christians ay pinananahanan ng banal na Espiritu. But what does not follow is all who claim to be Christians ay pinananahanan ng banal na Espiritu. So, basically, nag-shift from Christians doon sa thousands of denomination who are claiming to be Christians. So, nag-shift bigla ng meaning. True Christians versus claiming to be Christians. Doon pa lang, meron ng equivocation and then, of course, non-sequitur na hindi lahat ng nagpo-profess na sila ay Christian. Therefore, sila nga ay tunay na Christian. Because the scripture says, and mamaya siguro sabihin ko, Yes, nananahan naman ng Espiritu Santo sa ating lahat, no? Oo. Sinabi naman yun. Oo. Sa lahat, no? So, ibig mo sabihin, kahit si Kibuloy nagpe-preaching, nananahan yung Holy Spirit doon. so naman, di ba, in-apply niya na kay Kibuloy. Because again, yung premise niya mismo, yung understanding niya doon sa premise ay faulty na kagad. This person
does not understand kung anong true meaning ng Christianity. So, yeah. Ano pa ang i-expect mo? Chain reaction. Si Manalo, nagpi-preaching, nananahon yung Holy Spirit doon. Tama, sabi mo kasi lahat eh. Pero, And this guy thinks it's a gotcha moment sa Christianity. Sorry. You failed. yung binipitch nila, taliwas naman doon sa katuruan ni Yeso Cristo, definitely yung mensahe na yun, hindi yun yung Very good. Kinwalify nung tao na yun na kung ito ay taliwas, ang teaching nila ay taliwas, ibig sabihin is talking about false teachers. No? Na sinasabi ng scriptures that there are false teachers, false prophets, false messiah na nagkiklaim ng authority pero hindi totoo. So, very good itong response na ito. talagang mensahe ng Espiritu Santo. So merong mga piling nagsasalita at mga Christianan yung termino ni Simon. Na hindi. Teka lang bro, meron akong tanong mo rin, pinatapos ko yung sagot mo eh. So tanggap mo ngayon, meron palang mga Christianan, yung ginagamit ko yung termino ni Simon, na wala pala doon yung Holy Spirit, di ba? Gets mo ba yung tanong? Yes. Professing Christians, Christianan. Of course, again, may mga tao na nagpaprofesa sila ay Christian. Wala sa kanila ang banal na espiritu because it does not follow. Claiming to be Christian does not follow genuine faith to Jesus Christ. So hindi porket magkiklaim ako na ako ay Amerikano, it follows na ako ay totoong citizen ng United States of America. Sabi ko nga, the Holy Spirit guides us, the Holy Spirit is within us, pero ang tanong ba, yung pinapamukhahe mo bang mensahe, yan ba ang mensaheng ibinaba o naramdaman ng Espiritu Santo? Doon sa sumasagot nito, I would be very, very cautious sa mga ganitong types of questions. Maybe una niyang itanong dito, no? Or i-clarify doon sa nagtatanong is, what do you mean by Christian? What do you mean when you say Christian? Ano ba talaga ang Christianity according sa Scripture? Kasi, again, yun yung starting point. If mali ka na ng unawa dito, then ang mga susunod mo na question, magkakaroon na ng mga maling implication and maling rooted doon sa maling understanding ng Christianity. Is it rooted in love? Diba? If it's not rooted in love, definitely baka ibang influence yan. Yan lang naman. No, ngayon bro, kung tanggap mo pala yon na meron ding mga hindi nagpipreach ng message, no? Message ng Holy Spirit. Tanggap mo wala sa kanila yung Holy Spirit. At ano tawag sa kanila? Christianan o tunay na Kristiyano? Pagka wala yung Holy Spirit. Hindi bro, categorical bro ang tanong ko. Ang tanong ko, ito bro ang tanong ko. Huwag kang sumapaw bro. Maayos tayo mag-usap eh. Ang tanong ko, ano yung tawag mo sa mga nagpipreach ng hindi naman talaga message ng Holy Spirit? Ito yung categorical bro. Christianan o tunay na Kristiyano? I think in question is box, pero yung personal kong description sa mga ganun, wala doon kasi sa categorical question mo. So, ano yung tawag doon bro? Sige, actually, ako, granted, kung wala doon sa option, ano yung tamang they're not tawag? really fully living the Word of God. Yun lang. Yun yung sabi ko. They're not really in full of Christ. Okay. Yung tanong, yung mga person na not living fully doon sa teachings or will of God. Christianan ba yun o hindi? Yun yung sagot ko. Sa Galatians, meron talagang sinabi si Paul doon na false brothers, mga Judaizers. Sinabi talaga ni Paul doon na false brothers, hindi sila totoong Christians. So, yeah, maybe the one asking the question really needs to understand Christianity in the first place before even asking the question, criticizing Christianity or else, gaya niya, ignorance. Hindi, may tanong ako bro eh. May tanong ako, engagement tanong. Kasi yung binigit mo ang termino bro. Naka-presuppose kasi yung dapat isagot kasi ang tatanggapin ko natural. Christian. Pero sabi ko nga, I don't buy. Kasi yung tanong. Kaya sa umpisa pa lang, ang challenge kaagad is to strike
strike doon sa starting point ng question, which is the premise. When you say Christian, Mr. You will die, anong ibig mong sabihin dyan? Versus sa sinasabi ng scriptures. Nauunawaan mo ba yung eksaktong meaning ng Christianity according sa scriptures? Because if not, hindi tayo makakapag-move on sa question na yan. So, it's very important. Siguro ako, I'll decline the answer. I'll decline the answer. Nagde-decline ka? I'll decline the answer, yes. Kasi yun nga yung sige bro, option ng sagot nagde-decline is ka bro, diba? Christian. Tahimik ka muna bro. Tahimik ka muna. Nagde-decline ka eh. So, ang naintindihan ko dito, pagka pala yung mga taong hindi mga nagpipreach ng hindi message ng Holy Spirit, tapos yung mga tao rin na hindi nagli-live in accordance sa God's will, yung totoong God's will, hindi masagot ni Wolfsbane kung yan ay Christian-Christianan at hindi niya mabanggit kung ano yung tamang termino. Yung natutunan ko. At tapos na ako magtanong. Okay, pagdating sa mga ganitong questions, helpful dito yung, again, yung binanggit ko sa Galatians, sa chapter 2, may kita natin doon. And to be very, very precise, sa Matthew 7, no? Sabi dito, Matthew 7:21, si Kristo mismo yung nagsasalita, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." Or maybe, not everyone who says to me, Lord, Lord, is already in the kingdom of heaven. Qualifier, but the one who does the will of my Father who is in heaven. So, madaling salita, hindi talaga lahat ng tumatawag sa name na Heso Kristo, Lord, Yahweh, so on and so forth, will enter and is already in the kingdom of God or citizens in the kingdom of God. Gaya ng sinabi ko kanina, claiming to be Americano doesn't necessitate me as a citizen of the United States of America. My claim does not follow inward reality. Okay? So ganun din dito. On that day, many will say to me, Lord, Lord. By the way, Lord, Lord. No? These people are truly sincere in their heart of hearts. Na tumatawag talaga sila sa pangalan din ni Lord. Sincere sila doon. Pero wala sa kanila yung true knowledge. Di sila pinananahanan ng banal na Espiritu. Sinabi ni Yesu Kristo, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. So itong you workers of lawlessness, tied ito doon sa sinabi sa verse 21 na doing the will of my Father who is in heaven. What is a Christian? A Christian is someone who does the will of my Father, of Christ's Father, who is in heaven. What is a Christian? A Christian is someone na kinilusan ng banal na Espiritu, binago yung puso, totoong binago yung puso. Hindi lamang nag-profess ng name ni Christ, kundi binago talaga yung puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na kumikilos sa Kanya through the gospel. So that's the essence of being a Christian. Naging Kristiyano ka, hindi dahil sinabi mo lang sa iyong bibig. Sinabi mo sa iyong bibig na ikaw ay Kristiyano dahil unang-una may nagbago sa puso mo. So rooted ang profession doon sa genuine regeneration, genuine conversion. So yun yung basis. Regeneration. Kung bakit ka kabilang sa New Covenant community. Profession of merely, kukwalify ko, no? Merely profession of the name of the Lord, merely professing Christ does not make someone a genuine Christian. Kundi ito ay nag-uumpisa talaga sa pagbabago ng puso na kinilusan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. I would say na lahat ng nag-profess ng faith kay Christ
rooted doon sa binago na puso, sila yung pinananahanan ng banal na Espiritu. And that ends the issue ng taong nagtatanong dito. So, yun lamang. I hope na naging helpful itong video na ito. And yeah, see you guys on the next video, on my next video. And happy 2026. Peace out.